sincerely, we acknowledge your presence in this place. Malaya po kayong mangilos sa galing. Lord Jesus, Lord, batid mo po, Lord, ang aking kakayahan, Lord. Ngunit ako po ay nanalig, nagituwanan po sa iyo, Ama. Bigyan niyo po ako, Lord, karagdagang alaman at talino, Lord, na nangagaling naman po sa iyo. Tayo pa lang po ako, Lord, sa iyong liburan, Lord. Dahil naway masalita mo lang po ang mamatawin mo sa akin. Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Paunawa mo po sa amin, Lord. Nais mo ipaabot na salita sa bibig ito, Lord. Lord Jesus, patawad, Lord, sa aming mga nagagamali, Lord, sa aming nagkakasala. Maging ito ay hayag, sadya. Tawad sa aming mga pagpupuli. Patuloy kami malapit sa iyo na may bigyan mo kami lakas ng loob. Sa iyo lamang po kami hihingi ng lakas kung saan po kami may Lord. Alam niyo po, Lord, salamat ang aming mga puso. Lord, maraming salamat, Lord, sa ating ito, Lord. At binigyan niyo po kami ng pagkakataon. Amen. Binigyan mo po kami ng authority. Binigyan mo po kami ng chance na mapakinig ng iyong salita. Amen. Aminado namin, Lord, sa aming sarili na kami ay dapat pero patuloy po kami bumabang. Bigyan niyo po kami ng lakas, Lord. Samahan niyo lang po kami palagi po. Makasunod po kami sa gawain, Lord. Makasunod kami sa nais mo ipagawa sa amin, Lord. Samahan mo kami ng nasa pag-akbang, Lord. Maraming salamat po, Lord Jesus. Lord, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, paghahatid, pagdakila, pagsamba, pasasalamat. Sa pangalan po, aming po ng anak na si Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas, kasama po ang patnubay at gabay ng banal na Espiritu Santo. Ito po aming samantalangin na may pasasalamat. Ito kami sa pagpangyarihan ng pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Ang scriptures na sa tubig ito, binigay ng Panginoon ay tatagpuan sa John 7:37-39. Mabasahin mo po. Ang pamagat ay daloy ng tubig na nagbibigay buhay. 37. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin sa sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ng tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ang Espiritu dahil si Jesus ay hindi pa luwalhati. Praise God. Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Ito na rin itong verse na to, ito rin po yung devotional ko. Nagsimula ko siya dyan. Alam naman natin na first time ko pa makapag-devotional series. Naging pasalamat ko sa Panginoon kasi kahit alam naman ng Panginoon ng aking kakayahan, wala akong may tatago. Sabi ang aking patatago, wala alantaran. Ngunit binigyan pa rin niya ako ng pagkakataon. Kapag kasi para akong isang maduming basahan sa kanyang harapan. Pero dahil sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang biyaya, binigyan pa rin niya ako ng
pagkakataon na makapakinig ng ganang salita. Sa verse na ito, yung nagrema po sa akin, ay tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay sapagkat binigyan tayo ng gantimpala na makatanggap ng tubig na nagbibigay buhay pagka po tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Yung para sa akin, yung parang nauuhaw, kumbaga para sa akin sa kaloob ng pangunawa ng Panginoon sa akin, ng Holy Spirit. Kumbaga hindi siya, kumbaga yung nauuhaw, kumbaga nauuhaw ako sa yung spiritual na pagkauhaw. Para sa akin, pag-unaw, hindi literal na tubig talaga. Kasi kaya nang sinabi ng ni Pastor Roland na ang Holy Spirit ay nasa sa atin. Kasi parang yung reflection ko, parang sa reflection ko din dati na kung nung wala pa ako sa Panginoon, hindi pa ako sumasampalataya, siyempre yung Espiritu ko, parang talagang uhaw na uhaw siya sa salita ng Panginoon. Nang uhaw na uhaw sa tubig na nagbibigay buhay, which is yung mga salita ng Panginoon. Kaya nung natanggap mo na yung tinanggap ko si Jesus sa aking Panginoon, sa aking buhay na bilang Panginoon at tagapagligtas, unti-unti ko na mapainom ng yung aking spiritual unti-unti kong napapainom sa pamamagitan ng pagdalo sa mga ganitong gawain, pagsunod sa kanyang mga pinapagawa. Minsan may mga pinapagawa na hindi ko din na papagawa ang Panginoon. Pero natuloy lang. Kahit hindi naman ako perfecto na pero natala pa rin minsan, pero andun pa rin yung mabangon ka kahit nahihirapan ka para mapapakain ko yung aking mapapainom ko yung aking spiritual. Kasi nga sabi nga ni Kuya Jepoy, masyadong malalim itong scripture. Sabi ko, ito yung para yung nag-lead na sa akin sa spirit na kasi gusto ko talagang devotional ko yung tuloy-tuloy ba, hindi yung ayaw kong para mas malalo kong mauunawaan. Kahit na medyo may pagkalalim, pero may binigay na ang Panginoon sa gabay ng Holy Spirit na binigyan ako ng pangunawa. Ito yung pala naging revelasyon ko sa salita na nais ipaabot ng Panginoon sa kanina nag-iisip ako ito may share ako din di ba nung nag-visit ako pa sa group chat parang hanggang ngayon andun pa rin sa isip ko, parang hindi pa yung babasahin ko lang mga kapatid kasi parang hindi na akong pakali kasi nga sabi ko ito yung basahin ko muna sa Ezekiel 3:18 to 19 babala may babala ang Panginoon, sabi niya sa Ezekiel 3, basahin ko. Kapag sinabi kong tiyak na mamamatay ang mga taong masama at hindi mo sila binigyan ng babala upang sila ay makapagsisi, ang mga taong ng iyon ay mamamatay dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Subalit kapag binigyan mo sila ng babala at hindi sila nagsisi sa kanilang kasamaan, mamamatay na sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit hindi mo ngayon pananagutan. Hanggang ngayon kasi di pa rin mawala sa isip ko yung verse to, please. Kaya ganina nung bago ako bumaba nung itong last class ko na kasi inuna ko yung mga gamit tapos gitara last.
gusto ko talagang, si Kuya Noel, sa kwarto ko. Talaga niyaya ko na talaga. Sabi ko, Praise God. kasi, wala ko si kasama. Kumbaga, sa isip ko, sa Pilipinas sa akin, lahat na nandito sa kwarto, may pananagot ko, may pananagot ako. Kung hindi ko, sabi ko sa sarili ko, ang mahalaga, maakay ko sila, ma-share, maakay ko sila. Para at least, kung ano, at least, safe na ako kung, sabi ko, kung tanggapin man nila ang Panginoon o hindi, at least, Nakapakinggan na nila. Oo, nakapakinggan nila. Pero sabi ko, mas maganda kung makasama sila. Kasi may babala eh, kaya talaga. Kasi hanggang ngayon kasi parang sumagi na naman sa isip ko na first Christian ako sa pamilya ko, sa pamilya namin. Yung papa ko sa mama. Kumbaga, ibutin sila sa Katoliko. Sabi ko sa sarili ko, makahirap. Tapos may babala pa, sabi ko sa sarili ko, hindi man ako masyadong sa pananarita. Tapos sumagi pa ito, verse na ito, dumadaan sa wall ko. Nung dumaan nakita ko sa Facebook, hindi na sana wala sa isip ko, hanggang yun na, baon-baon na pa rin. Pagka may nakita akong mga Pilipino, may babala, para sa amen, babala, pag hindi mo siya sinabihan o Tapos napahamak siya. Oo, Parang nagulat. Parang nagulat. Kaya nga, nagugusbang ako nung talagang sabi ko, napakahirap ito lang. Pero, dahil kung pinalalaman ko na samahan ng Amen. Kasi, kapag talaga na Panginoon kung ano lang ang kakayahan ko, anong laman ng puso ko. Kaya, kung talaga kanina, parang nilit ako ng Spirit na, ayayin si Kuya Noel. Pero yung isa, naaya ko na, si Kuya Ronnie. Sabi niya, nung dati, baka daw sa susunod. Ngayon, si Kuya Noel, nanonood ako ng movie boy, sabi niya. Sige pa Kuya, next time naman ba? Sige. At least, kumbaga, nakatanim na ako ng isang, kumbaga, alam mo yung, hindi naman siya kung baong anihin agad eh. Nako-motivate na. At least yung may, at yung nataniman mo na pati ng master seed na konti. At least parang nasunod, ayayin ko pa rin. Kasi yung nasa sa isip ko, yung kwarto ko parang responsibility kasi ako yung nakatanggap eh, ako nakaano ng Panginoon. Baka may sabi din sa verse na may verse din akong sa Facebook na kapag Christian ka daw, hindi lang daw yung sarili ang isip, pati daw yung lahat ng tao na nakapili. Yung mga mahal mo sa buhay na. At saka, pati itong babala na baga ito na siguro yung panahon na ang tawag ito, mag-akay. Amen. Oo, alam ba? Makayo. Oo, makayo. Yung parang ano. Kasi may babal. Talagang hindi ko talaga makakot sabi ko sa'yo. Bakit naman babala siya? Hindi ko naman siya kumbaga. Nung hindi ko pa masya. Kasi talagang inaano ko na yung parang meditate ko yung Ezekiel. Sabi ko, medyo may kalaliman nga pero talagang ayaw talaga mawala sa isip ko eh. Kahit nga kanina nag-devotional ako. Diyan pa yung Ezekiel, babala. Puro sa isip ko, babala. Pero may ganun. Kaya nga kanina no. Kaya ikarabihan ko lang talaga. Kasi kahit para sa akin, makatanggap man o hindi, tanggapin mo niya, kapag hindi, at least na. Pero para sa akin, mas maganda tatanggap makasama. Para at least, kung hindi ko hindi ako marunong magano sa tawag ito, mag-hikayat na sa salita, at least siya mismo yung makakaranas. Kasi alam mo yung ako, hindi naman ako nainggit sa ibang tao na magaling siya mag-trip. Kasi kaloob din ko ng Panginoon niya. Kanya-kanya kaloob. Basta, tumitingin naman ng Panginoon sa kung anong naman ang puso natin. Kasi,
kapatid mo ko. Mm. Kaya gamitin mo. Uwi ka na ako. Kilos. Tsaka, sabi ko sa sarili ko, yung buong pamilya ko, parang sa akin, parang nagutan ko baga responsibilidad. Parang sa akin, parang, alam mo yung first Christian ka sa pamilya, tapos nung bago ka pa natanggap, alam nila kung ano ka, Mm. alam mo yun, kaya nga gusto ko na, sabi ko, mahirap talaga kung manananan lang ako sa sarili ko. Amen. Amen. Sabi ko, napakahirap naman itong pinagpagawa talaga sa akin ng Panginoon. Mm. Kung mananahan lang ako sa sarili ko, sabi ko, Mm. ito man ang kung ito man yung ano mo sa akin ng Panginoon na talagang ako ang ginamit niya. Ikaw na, sabi ko, ikaw na ang bahala, samahan mo lang ako kahit makatanggap man sila o hindi, at least tsaka isa ko rin isasama ko sa panalangin na bigyan ako ng pinakamagandang verse kung para yun yung ano ko sa mga mahal ko sa buhay kasi hindi biro yung ano hindi biro yung pinapagawa ng mahirap lalo na ako aminado lalo na kung hindi mo isusurrender lahat sa Panginoon. Kasi nga sabi nga dati ni Pastor Edward nung unang pagka-naputol sa city dun sa Parpa, sabi ko na mahirap talaga maging Kristiyano. Sabi ko, madaming bato-bato. Tapos nung sinabi ni Pastor hindi naman mahirap kung isusurrender mo lahat. Lahat isusurrender mo lahat sa Panginoon. Kaya pag sabi mo parang ano ako, dahil siya ako doon. Tsaka totoo. Kasi hanggang ngayon, marami pa akong hindi pwede. Kumbaga, marami pa akong hindi pa sinusurrender talaga na. Yung may pagpipigil. Kaya nga nung dumating yung parang dumaan sa akin yung babalag, yung Ezekiel, talagang sabi ko, hindi ko ito na siguro yung tama na yung mga alam na nasa world, diba? Kumbaga yun na, may mga bitawan na, no? Kasi sabi ko, paano ako makakagayat na tao ko? Wala, hindi nila nakikita ko. Kaya masabi ni Pastor Alian, yung pagiging Kristiyan niya parang magmamanifest sa buhay mo, kung anong, ano ba, kasi parang mababagaw mo. Malalaman niya, oy, Kristiyan ko dahil magmamanifest sa buhay niya. Yung nga rin, isa rin sa ano, sarili ko muna yung ano, para at least makita ng tao na nagmamanifest sa akin yung buhay na pagiging talagang Christian. Tunay at tapat na Kristiyano. Amen. Ako, aminado ako talaga ng makasalanan ako. Pero kahit na, alam din yung mga kapatid, kahit na dami natin kasalanan, hindi pa rin tayo pinabiyaan. Kahit minsan may mga hinihingi tayo na hindi natin hiningi na binigyan ng Panginoon. Tapos parang may rin ako ng tawad ng Panginoon kasi nung kini-question ko yung Panginoon, which is mali talaga. So, wala talaga akong karapatan na gusto ninyo yung Panginoon kasi lahat naman ng ang Panginoon sa atin po sa ikakabuti natin. Amen. Tsaka sa Diyos lang po ako.